Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Muli na namang naglunsad ang China ng isang military exercise sa paligid ng Taiwan. Subalit sa pagkakataong ito ay pinalaganaian ang gobyerno ng Taiwan. Dahil dito, ang Chief of Staff ng ating militar ay pinaghahanda ang ating hukbo sa Northern Luzon sa paglusob ng China at pagsagip sa mga nasa libo-libo mga Filipino sa Taiwan. Sa ngayon, bakit nga ba pati ang Pilipinas ay nangangamba na baka ang ating bansa ay madamay sa gulo sa pagitan ng China at Taiwan? Ang kaguluhan nga bang ito sa pagitan ng dalawang bansa? Ang siyang sinasabing dalawang malaking bansa na magsasalpukan ngayong taong 2025 sa hula ni Jay Costura. Ano nga bang pinagmulan ng away ng mga bansang ito at bakit tayo madadamay? Dapat ba tayong matakot sa hula ni Jay Costura? Dahil sa naganap na lindol sa bansang Myanmar, Thailand at ilang bahagi ng China, marami ang naglabasang balita ngayon na maraming mga manghuhula sa Pilipinas ang nagsabi na noon pa man na mangyayari nga talaga ito. Mula sa mga hula ni Rudy Baldwin hanggang sa mga hula ni Nostradamus at Baba Vanga. Subalit bukod sa kanila, isa pang manghuhula sa Pilipinas na nagngangalang Jay Costura ang nakahula din na sa taong ito, umano ay magkakaroon ng salpukan ng malalaking mga bansa na sa katunayan ay nangyayari na din pala ito noong nakaraang taon. Video ni Jay. Sa ibang bansa, may mga lobas din na prediksyon na ang giyera sa pagitan ng China at Taiwan ay mangyayari ngayong taon at ang gulo umanong ito ay magiging mas malala pa kaysa sa nangyayaring gulo sa pagitan naman ng Russia at ng Ukraine. Subalit ang mas pinangangambahan ngayon lalo na ng mga Pilipino ay ang posibleng madamay ang Pilipinas kung magkaroon ng salpukan sa pagitan ng China at ng Taiwan. Naglalakihang mga barko ng China ang namataan ng Taiwan Defense Ministry malapit sa kanilang teritoryo. Ayon sa dalawang senior officers sa Taiwan, mahigit 10 warship ng China ang lumapit sa 24 nautical miles contingent zone ng Taiwan. Kasabay ito ng paglulunsad ng China ng Joint Army, Navy and Rocket exercises sa paligid ng Taiwan. Layon umano nitong magsilbing babala laban sa pagsusulong ng independence ng Taiwan. Noon pa man ay sinabi na ng China na ang Taiwan ay dating sa kanila lamang at handa nila itong bawiin kahit pahumantong sa malaking digmaan. Yan ay sa kabila ng pagsasarili ng Taiwan ng ilang dekada na bilang isang republika. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, mahigit sa 70 Chinese military aircraft at 13 Chinese Navy ships ang nadetect nila sa paligid ng Taiwan habang umaarangkada ang exercise ng China. Bilang tugon, nag-deploy ang bansang Taiwan ng military jets at military ships. Ina-activate din nila ang kanilang land-based missile system. Kinundi na din ng Presidential Office ng Taiwan ang exercise ng China na anila ay silang nagpapasimula ng gulo. Sa kabila naman ito ay naniniwala din ang Taiwan na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi pa man tiyak kung hanggang kailan magtatagal ang exercise ng China. Dahil dito, ayon mismo sa ating hukbong sandatahang lakas, ano man umunong mangyari sa bansang Taiwan ay tiyak na apektado ang Pilipinas. Bukod sa nasa 160,000 ang mga nakatirang mga OFW sa Taiwan, ang pinakatimog na bahagi nito ay nasa 140 kilometro lamang ang layo mula sa Maburis Island sa isla ng Batanes, ang pinakadulong bahagi ng Pilipinas sa hilagang bahagi ng ating bansa. Kaya pinaghahanda na ng AFP ang North Luzon Command o NOLCOM sa senaryo ng pagsakop o pag-atake ng China sa Taiwan. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them.
And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Sa nakaraang New Year's address ni Xi Jinping, ang Pangulo ng Bansang China, sinabi niya na sinisiguro niyang muling mapapabilang sa kanilang teritoryo ang Bansang Taiwan na dati nang sa kanila. Kung noong nakaraang mga taon ay puro lamang pasaring ang kanyang mga ginagawa, ngayong taon umano ay gagawin na niya ang dapat sana'y ginawa na niya noon pa man. 全军各级要强化练兵备战鲜明导向。 Subalit ang mas pinangangambahan ngayon lalo na ng mga Pilipino ay ang may tsansang madamay ang bansang Pilipinas kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng China at ng Taiwan. Muling pinagpilitan ni Chinese President Xi Jinping na ang Taiwan ay kanila, kaya muli nila itong kukunin ngayong taon. Walang manong kahit na sino makakapigil sa kanila dahil ang Taiwan ay parte lamang ng kanilang bansa noon. Pero bakit nga ba pinipilit ng China na ang Taiwan ay parte ng kanilang teritoryo? Bago natin alamin kung bakit dapat nakabahan ng mga Pinoy sa away sa pagitan ng China at Taiwan, alamin muna natin kung bakit nahiwalay ang Taiwan sa China noon. Noong magkaroon na ng opisyal na Republic of China, naging mahina ang central government ng China dahil sa mga kabi-kabilang agawan ng teritoryo at labanan sa pagitan ng mga komunista at nasyonalista. Noong mga panahong iyon, ang Tibet at Mongolia ay nagkaroon ng sarili nilang mga gobyerno, subalit hindi kinilalang mga opisyal na bansa. Pero nang matapos ang ikalawang digmaang pangdaigdig, pumutok naman ang civil war sa bansang China. Giyera naman ito sa pagitan ng Chinese Communist Party at ng Nationalist Party. Natapos ang hidwang ito taong 1949 kung saan nanalo ang Chinese Communist Party. Ang mga tao mula sa Nationalist Party ay nagtungo sa isang isla na ngayon ay kilala na bilang ang bansang Taiwan at ang mainland China ay pinamunuan ni Mao Zedong. Mula noon ay naging nagsasariling bansa na ang Taiwan. Matagal nang natapos ang hidwaan sa pagitan ng China at Taiwan dahil na din sa suportado ng Amerika ang Taiwan at natatakot itong galawin ng China. Subalit sa nagdaang mga buwan at taon ay tila muli na namang nagningas ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Hindi kinikilala ng China ang Taiwan bilang isang bansa. Para sa kanila, ito'y parte pa din ng kanilang bansa subalit nagrebelde at nagsariling isla mula sa hindi natapos na civil war. Ayon sa China, ang Taiwan ay pag-aari pa din nila at nais na nila itong muling mapa sa kanila. Pero nagmamatigas ang Taiwan at pilit na sinasabing sila ay hindi na parte ng China at may sariling gobyerno, institusyon, ekonomiya at populasyon noon pa man. Dahil sa pisikal na lokasyon ng ating bansa, malaki talaga ang tsansa na ilang sa mga parte ng Pilipinas ay madadamay kung mangyari man ang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Una na riyan ang probinsya ng Batanes. Ang Taiwan kasi at ang probinsya ng Batanes ay magkatapat lamang. Kaya naman hindi malayo na madamay ang Batanes kung sakaling giyerahin ng China ang Taiwan. At kung mangyari man ito, malaking papel ang maaaring gampanan ng Batanes sa away sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa mismong gobernador ng Batanes na si Marilu Cayco, ito ang pinakamabilis na daanan para mailikas kung kailangan ang mahigit kumulang sa 200,000 overseas Filipino workers o OFWs na nagtatrabaho ngayon sa Taiwan. Ang Batanes ay magsisilbing bakwitan ng mga manggagawa natin sa Taiwan na siguradong ire-repatriate ng ating gobyerno kung mangyari man ang kinatatakutan ng lahat. Ang Batanes sa kasalukuyan ay may nasa mahigit kumulang 19,000 mga Pilipinong naninirahan. Ito'y ayon mismo sa Philippine Statistic Authority. Nasa 376 na kilometro lamang ang layo nito mula sa bansang Taiwan. Sa katunayan, sa lapit nito ay halos matatanaw mo na ang ilang bahagi ng isla ng Taiwan mula sa Batanes. Sa ngayon ay pinatututukan na rin ng Defense Department ang karagdagang mga sundalo sa bahaging ito ng ating bansa. Ang Batanes kasi ang pinakamalapit sa Taiwan at ang pinakahilagang teritoryo ng Pilipinas na kung saan may banta ng pananakop sa bansang China. At tiyak na malalagay din sa peligro ang mga probinsya o lugar sa Pilipinas kung saan naroon ang mga base ng Amerika. Kung matatandaan, una nang nagbabala ang China sa Pilipinas na magdadahan-dahan sa mga ikinikilos nito katulong ang Amerika. Ayon sa China, gagamitin lamang umano ng US ang karagdagang lokasyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para sa pansarili nitong mga interes at agenda. Nangangahulugan nito na ang Pilipinas ay magiging base ng Amerika upang atakihin ng China para sa Taiwan. Sa mga lobas din na balita, may 4 na bagong base ng Amerika sa Pilipinas ang itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong sa maayos na pagpigil ng Amerika sa China.
partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Pero nagbabala ang China na dahil umano sa mga bagong EDCA sites ay maaaring madamay na din ang Pilipinas sa potential na military conflict sa Taiwan Strait. 3 sa mga bagong EDCA sites ang malapit sa Taiwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi gagamitin ang mga EDCA sites sa pag-atake kanino man, kundi para lamang palakasin ang depensa ng bansa. Ayon sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, malaki ang maitutulong ng mga EDCA sites sa bansa gaya na lamang na mabilis na pagresponde ng mga Amerikano sa panahon ng kalamidad at pananakop. Ayon mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pat nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at Taiwan.